Pamilin, mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman pong muli si Maestro Virgo Oso known as Commander Sator ng Sator Coronados upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman. Ito pang sagutin din ang mga katanungan ng ibang mga estudyante sa pangkalahatan. Muna sa lahat, Panginoon ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa bawat sandaling ito, sa pinagkakaloob niyong oras, panahon para sa akin, gayon din po sa mga estudyante ng mga nag-aaral upang matuto sa inyong mga aral na ibinahagi niyo rin sa mga sinaunang maestro na pinili sa pangkalahatan. At magpapasalamat din po ako sa mga bagay na pinagkakaloob niyo sa akin sa araw-araw, sa aking paggising, sa mismong bawat sandali ng buhay na pinagkakaloob niyo para sa akin. Ngayon din po mga tao na sa aking paligid na sumusuporta. Maraming salamat po din sa kanila, sa mga nagtitiwala. At maraming salamat din po, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa mga taong inyong tinawag upang makipag-ugnayan sa akin sa spiritual, patungkol sa spiritual na gawain. At sana po ay basbasan nyo rin sila sa kanilang pagmimisyon at sa kanilang pagtahak patungo sa mga spiritual na kanilang pagmimisyon, sa kanilang pagbabahagi ng kanilang buhay din, sa pagtulong sa kapwa, sa pangkalahatan. Maraming salamat po, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng itong dinadalangin ko po sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po. Una sa lahat ay shoutout nga pala sa Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados. Batch 1, Batch 2, Batch 3, Batch 4, Batch 5. Alam ko na lumalawak na rin ang ating grupo sa pangkalahatan. May mga silent listeners tayo dyan na nagdidebosyon na rin para sa kanila. At nais ko sanang kamustahin ang inyong pagdidebosyon. Ano na ba ang gaganapan sa inyong mga pag-aaral o mga pagdidebosyon sa pang-araw-araw at paglalaan ng oras sa patungkol sa spiritual na gawain. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa mga walang sawang nagtitiwala at sumusuporta sa channel na ito. Simula from day 1 hanggang sa ngayon ay naririto tayo at nanatiling matatag ang ating grupo. At nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat dahil kayo ay tinawag sa pinakamahalagang misyon sa inyong buhay. Bawat tao ay may kanya-kanyang misyon sa kanyang buhay. Lagi kong sinasabi sa inyo na ano ba ang purpose natin sa buhay? Sino ba tayo? Tayo ba ay normal lang o normal na
asawa, may bahay o kung ano man, anak, magulang, wala ba tayong bukod sa ating pagkatao, wala ba tayong bukod doon na sa takdang panahon ay magiging tayo o kung ano man? Naniniwala kasi ako sa mga tao na nakarating sa channel na ito sapagkat nung nag-start ako na magbahagi ng mga buhay na salita at nagpasya na ako na tanggapin ang pagmimisyon mula sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at gayon din sa aking mga gabay na nasumpungan ng iba ang channel na ito, merong something sa inyo na hindi pang karaniwan sa ibang tao. Naniniwala ako sa bagay na yan sapagkat hindi nyo matutuntun itong channel na to kung wala rin kayong mga gabay sa inyong mga sarili at hindi kayo nahahanay sa mga katulad ko rin na nag-aaral ng karunungang lihim at kakaiba rin sa mga tao sa paligid. Sapagkat ako sa sarili ko, hindi sa pagmamayabang, tinuturing ko ang sarili ko na kaiba rin sa iba ng mga tao na aking nakakasalamuha. Minsan sa madalas at minsan intindihin nyo lang din minsan na pagtatawanan kayo o tampulan kayo ng tukso, sasabihin na iba rin ang inyong mga kaisipan o kung ano man. Huwag nyong damdamin yun. Totoo yung sinasabi nila. Huwag nyong iisipin na negatibo na kinukutya kayo o ano. Para sa kanila masaya sila sa ginagawa nila ng ganoon, pero para sa akin, i-think nyo na positive way yun, in a positive way. Naisipin nyo na, oo nga, totoo nga yung sinasabi niya, na kakaiba ako, o iba ako sa pangkalahatan, hindi ako katulad ng taong itong kausap ko. Sapagkat ang makakaintindi lang sa inyo, sa pangkalahatan, ay yung katulad nyo rin. Katulad ako, ang makakaintindi lang sa akin, ay yung katulad ko rin, na may parehas na kaisipan, o bukas ang kaisipan sa ganitong mga bagay, sapagkat hindi kayo maiintindihan ng ibang mga normal na tao. Para sabihin ko lang sa inyo. At para sa mga nag-aaral ng karunungang lihim, patungkol sa karunungang lihim ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat, tanggapin nyo yung bagay na yan. At tinatawagan ko pa rin, nananawagan ako sa mga tao, na may individual na taong may kakayahang pang-spiritual na hindi pangkaraniwan sa mga normal na mga taong nasa kanilang paligid. At pasukin nyo itong channel nito, mag-aral kayo, ituring yung inyong tahanan nito, ituring yung itong training ground o para sa mga beginners at para sa mga high level din, mga medium level. Nasa sa inyo kung pasukin nyo rin itong channel nito at magkaroon kayo ng karagdagang kaalaman. Sapagkat ako sinuturing ko sarili ko na wala namang akong pare-pares lang tayo. Yun para sa akin. At tayo ay binigyan o pinagkalooban ng iba't ibang misyon sa ating buhay. At ako ay naatasan sa ganitong gawain sapagkat hindi ako gumaganap sa ngayon. Ngunit masaya ako na nagtuturo sa pangkalahatan at masaya ako sa grupo ko at palagay ang loob ko sa aking grupo, bagamat minsan may mga makukulit din talaga, hindi natin maiiwasan yung mga yan na nanunubok. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa bawat sandali o sa bawat pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat upang makapag-usap-usap, makapag-banding. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, ako ay taong pamilyado rin, may sarili rin akong trabaho, at bukod pa doon, hinahati-hati ko lang din ang aking oras. Kaya sabi ko nga sa inyo, napakahalaga ng mga oras ng live, napakahalaga minsan ng oras na nagkakaroon tayo ng pagkakataon. Sapagkat para sa kaalaman ng lahat, kapag may mga pagkakataon ng sinasamantala ko yung pagkakataon na yun, makakausap kayo, makaroon tayo ng pag-uusap-usap ang lahat ng grupo ng Spiritual Warriors Group sa Tor Coronado sa buong mundo. Sapagkat para sa akin, hinahati-hati ko lang din ang aking oras. Hindi naman pwede rin na sana maintindihan nyo rin, hindi naman pwede na nakapokus din ako sa inyo ng gusto. Sabi ko nga sa inyo, balansehin nyo rin. Kahit kayo nag-aaral ng karunungang lihim, lagi nyong isa sa puso't isip na isisentro nyo ang ating Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At bukod pa doon, meron pa rin po tayong kanya-kanyang pamilya. May mga obligasyon din tayo sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya. Kaya sana maintindihan nyo yung mga bagay na yun. Na hindi porke nag-aral na kayo ng karunungang lihim ay magpo-focus na rin kayo ng gusto doon. Kaya minsan nangyayari, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya sapagkat nagiging dahilan yung mga ganung bagay dahil na na-isolate nyo na yung sarili nyo sa pag-aaral.
Ayaw ko rin na mangyari yung mga ganung bagay, kaya binibigyan ko kayo ng payo na bagamat nag-aaral kayo ng ganitong mga bagay, kung hindi, ihayag nyo rin sa inyong kapartner, sa inyong may bahay o sa inyong karelasyon na ikaw ay nag-aaral ng ganyan, magiging ano ko rin kayo, transparent kayo sa kanila. Sapagkat mahirap din yung magkaroon ng pagdududa. At sa pamilya naman, sa mga bata, kung hindi naman kailangan pang ipakita yung mga ganyang bagay, huwag nyo mong ipakita. May takdang araw, may takdang panahon na para ibahagi sa inyong mga pamilya ang mga ganyang bagay. Ngunit para sa akin lang, maging transparent kayo sa inyong sariling pamilya. Lalo na sa inyong kinakasama, sa inyong karelasyon o kapartner, asawa, mga ganun. Upang maintindihan din nila. Sabi ko nga, maraming aralin patungkol sa hayagang aralin, maraming ring aralin patungkol sa lihim na aralin. Kung meron kang dalawa nito, yung dalawa na yan, ay mas mainam para sa iyo. Sapagkat kaya mong depensa ng iyong sarili sa pangkalahatan, sa hayagang paglalahad at sa lihim na paglalahad. At patungkol sa mga spiritual na gawain naman, lagi nyo lang iisipin at isisentro ang Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat upang huwag kayong maliligaw ng kahit anumang landas. Sapagkat darating ang taktang panahon na may pagkakalob sa inyo yung basbas, anumang kapangyarihan na pinagkalob sa inyo, ito ay hiram lamang. At katulad din siya, sabi ko, lahat tayo ay pantay-pantay lamang sa sa paningin ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Bagamat ako ay nagtuturo sa inyo ng kung ano man, ituring nyo rin akong kapatid nyo. Ituring nyo akong kapatid sa espiritual. At bagamat ibinigay ko ang sarili ko bilang isang maestro o tagapagturo na katagaan o pangalan na aking ibinahagi para sa inyo, hindi naman huwag kayo mag-focus doon sa salita na yon. Mag-focus ka rin kayo na ako ay inyong kapatid sa espiritual. Yan ang nais kong ilahad sa inyo at ihayag yung ganyang bagay na yan. Ang mga guro o tagapagturo, sabi ko nga, dapat sa atin lang, walang boundary yung yung level na yon. Huwag natin masyadong bigyan ng label yung yung bagay na yun. Huwag natin bigyan pansin. Ang bibigyan pansin nyo lang ay yung mga itinuturo. Doon kayo magpo-focus. Huwag kayo mag-focus sa pangalan o maestro ba o ganito, ganon. Huwag nyo isipin yung ganong bagay. Ako, nilalahad kong sarili ko sa inyo. Pantay-pantay lamang tayo sa paningin ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Bagamat ako ay nagbabahagi bilang inyong tagapagturo at tinatanggap nyo yung bagay na yun, masaya ako at sa puso ko ay labis ang aking galak sapagkat isang karangalan sa akin na maging inyong tagapagturo, natanggapin niyo ako. At bukod pa doon na sa buhay ko, at least sa akin sa sarili ko, nakapagbabahagi ako, nakapaglalahad din ako sa pangkalahatan sa ibang mga tao ng mga ganitong mga bagay. Sabi nga nila ay sa sarili mo, mas maganda na makagawa ka ng mga bagay-bagay na makatulong ka sa kapwa mo. Hindi man sa pansariling kapakanan o ganun. Sabi ko nga, bawat tao, ako, sa sarili ko, meron akong advokasya. Ang advokasya ko ay upang makatulong sa kapwa, sa pangkalahatan, mapapisikal man yan, spiritual, mental, emosyonal. At ang layunin ng channel na ito ay hindi lang sa tungkol sa spiritual. Kaya minsan nagbabahagi ako sa inyo patungkol sa mga live, sa mga patungkol sa depression, mga ganun, mga bagay na mga ganyan. Sapagkat hindi naman tayo sasakupin mo lang yung isang aralin lang, yung isang topic lang. Tayo ay universal tayo. Ang Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados ay tinuturing kong universal yan. Hindi tayo sa isang bagay lang na ganun, na spiritual na gamutan o kung ano man, spiritual combate. Huwag kayo mag-focus sa ganun. Maaaring ang iba sa inyo dito ay nag-aaral upang matuto rin patungkol sa spiritual combate. Kasama sa aralin yan. At kasama rin sa aralin natin na ang pagdulong sa kapwa. Mapa-physical man yan, spiritual, mental, at emotional. Lagi niyong tatandaan yan. At nais ko rin bigyang pansin ang katanungan ng ibang mga estudyante. Katulad ng isang nagtanong sa akin, paano daw ba malalaman kung ang tao ay isang bertudes? Okay, bigyan natin pansin yung kanyang tanong na yan. Hindi ko na papangalanan kung sino yung nagtanong na yan at maganda ang kanyang tanong at nararapat lamang din na bigyan ng magandang kasagutan. Para sa akin, sa sarili ko, hindi na rin mahalaga kung ikaw ay bertudes o kung ano man. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, hindi sa pagyayabang. Sa sarili ko, ako ay isang bertudes. At alam ko yan. At ang mga katangian ng bertudes na hinahanap, na sinasabi, na tinatanong ng estudyante, unang-una, hindi naman tayo perfectong tao.
Kahit ang mismong Bertudes, mga taong pinagkalooban. Pag sinabi Bertudes kasi pinagkalooban yan ng katangi-tanging kakayahan na patungkol din sa spiritual na hindi pangkaraniwan, na may kakayahan din sila. At nakatadhana, may mission yan nakaatang sa kanila na hindi man nila talos. Naniniwala din ako na ang mga Bertudes ay kasama sa 144,000 na light workers na itinadhana o na nakatakda sa bawat henerasyon na lalabas. At bukod pa doon, sila ay nakatakda sa kanilang bawat misyon. At para sa akin lang, yung ganung pagiging Bertudes ay wag din nating ipangalandakan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi sa pagyayabang ako, kahit minsan ayaw kong banggitin yung pagiging Bertudes sapagkat ako ay dumaan sa pagdedebosyon. Ang mga Bertudes ay may kakayahan yan na makapagpagana ng mga orasyon. Ngunit, kailangan ang isang mga tao na katulad mga ganyan at malalakas din ang kanilang sense. At sila rin ay may mga taglay din ng mga gabay. Ngunit ganun pa man para sa akin. At bukod pa doon pala, karagdagan din, may posibilidad at mataas ang tsansa na sila ay nagmula sa angkan din ng mga manggagamot o mayroon din patungkol sa spiritual o may kaugnayan ng kanilang linya o kanilang bloodline na tinatawag sa mga spiritual na mga gawain katulad ng mga panggagamot, panghihilot o kung ano man, basta related sa spiritual. Pagtatawas, sapagkat ako, sabi ko nga sa inyo, ang lola ko ay isang mananawas sa lugar ng norte kung saan ako pinanganak. Hindi ko na mabanggitin kung saan lugar yun at bilang proteksyon na rin sa mga aking lugar kung saan tao at baka mamaya mahirap din. Ayaw ko rin i-reveal ang aking identity hanggang sa ngayon. Ngunit para sa mga taong aking mabibigyan ng pagkakataon na makaharap sa pagdating ng araw na itatakda ko ang bagay na yan na ipagkakalob ko ang aking mga nakuwang mutya. Ito ay libre lamang at ibibigay ko sa mga aking mga estudyante, mapipiling mga talagang magiging aking mga disipulo sa pagdating ng araw. Na sila ang magtataglay ng mga ganyang bagay at upang maging kabahagi din ng mga misyon. Katulad ng aking pagmimisyon, sila rin ay magmimisyon sa pangkalahatan. At naniniwala ako na bawat tao ay may kanya-kanyang kahalagahan sa mundo. At sabi nga nila, mabuhay tayo ng may halaga sa bawat oras, sa bawat minuto ng ating buhay. Sabi nga nila, kung mabubuhay ka ng isa ka rin sa problema sa mundo at hindi ka rin nakakaisip o makatulong sa iyong kapwa, kahit yung makatulong ka lang sa kapwa mo kahit mapangiti mo lang yung iyong kapwa sa araw-araw, sa isang pagkakataon lang, malaking bagay yun. Hindi man sa salitang espiritual, ngunit sa salitang pisikal at emosyonal, na pangiti mo yung isang tao, malaking bagay yun. Naniniwala ka sa ganung bagay. Huwag lang kayo mag-focus sa spiritual din na mga ganyan ba. Sabi ko nga, tayo ay tutulong sa lahat ng tao sa pangkalahatan, sa pangkalahatang pagbabagi. At masaya ang ganung bagay na tumutulong tayo. At yun nga, kahapon, nakakita ko ng mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan na naman sa aking mga mata, kaya kinuha ko to. Bagamat sa iba siguro, nakakita rin sila ng mga ganyang bagay. Tapos pinapakain lang nila din sa mga alaga nila, ay okay lang naman din, pero sa akin, sayang lang din, di itabi nyo o ibilad nyo kung ano man. Pwede kasi yung binagi ko nga, sabi ko nga, nakapulot ako ng, nakakuha tayo ng bulaklak ng damong ligaw. At bukod pa doon, yun ay pwede nyo magamit sa pangkalatang depensa. Pwede rin yun ilagay yan sa langis ng nyog, ilalagay sa loob ng bote, pero bibilad nyo rin yan. At yung hibla nyan, pag nakapagbilad ka yan, pwede mong gupitin yan o ipainom sa taong may mga malalalang sakit sa katawan o malalalang sakit talaga na hindi na malunasan o nahihirapan din lunasan. Pwede nyong inumin yan o gamitin. At hingin ang kagalingan sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. At para sa akin naman, yan ay sa akin yung mga personal na bagay na aking ibinabahagi ay sarili kong karanasan. At bukod pa doon may mga gabay din. Ang gabay din ang nagsasabi at nagbibigay ng akin ng mensahe. Katulad yung isang gabi ako na naginip, malabo lang sa aking isip sa aking panaginip. Ako ay may mga mensahe ang gabay, ngunit hindi ko lang matandaan kung anong sinabi. May mga mensahe ang gabay na kailangan akong isulat.
Kasi may mga salita o mga buhay na salita na ibinabahagi sila sa akin. Medyo blurred nga lang. Nangungusap sila. Hindi ko nga lang na sulat agad dahil nung ako ay nakatulog at paggising ko, yung nanaginip ako paggising ko, nalimpungatan ako, nawala na sa aking isip yung ganung sinasabi nila. Pero may pagkakataon pa rin naman, naniniwala ako na ibabahagi pa rin nila yung mga salita, mga buhay na salita na yun. Maraming salita. Hindi ko nga lang kasi masaulo eh. Meron siyang ibinahagi sa akin na aura na binibigay sa akin. Ngunit hindi ko lang na ano agad, hindi ko lang nakuha. Parang sa akin ay nag-black out yung aking. Kasi first time yun eh. Minsan hindi naman sila nagbabahagi ng mga ganyan. Nagbibigay lang sila sa akin ng mga mensahe, na may mga ganitong mangyayari, may mga ganitong paparating. Pero yung sasabihin mo na first time yan sa akin na mangyari na nag-approach sila na gusto nila magbahagi ng mga orasyon, ng mga ora mula sa kanila. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga gabay minsan, mangungusap yan sa inyo, magbibigay ng mga, mga sagradong ora yan, ibibigay nila sa inyo yan, sa pangkalahatan. At huwag kayong magtataka dahil nangungusap din ang mga gabay sa panaginip. Sa akin nangungusap ang mga gabay ko sa panaginip. Maring iba-iba ang pakikipag-usap ng mga gabay sa inyo, ngunit para sa akin ay sa panaginip sila nangungusap. At sabi ko nga sa inyo, bilang isang Bertudes, sa pangkalahatan ko kayo man ay Bertudes, balik tayo sa topic ng Bertudes. Maging ano pa rin kayo, magdebosyon pa rin kayo. Sikapin nyo pa rin magdebosyon. Huwag tayong maging kampante dahil tayo ay Bertudes, nakakapagpagana tayo ng mga orasyon o kung ano man. Ay maging kampante ka na kaya ko to, kaya ko yung pasukin yan. May mga level din na hindi basta-basta. Oo nga, mapapasok mo yan, makaya mo, pero ang problema, kaya ba ng spiritual na lakas mo, ng iyong katawan? Baka mamaya pag pinasok mo yung aralin na yun, kung ano naman, pasukin mo yan, katulad ng ibang mga aralin din. Para sa akin, hindi ko naman sa hinahalin tulad ko ang Sator Coronado sa pangkalahatan sapagkat marami rin, napakalawak nga ng pag-aaral sa patungkol sa karunungang lihim. Ito ay hindi nasasakop sa isang bagay lamang. Kapag nakatagpo ka ng aralin na matataas ang ora, matataas din ang mga level, ay ba mamaya mag-collapse ang katawan mo, makakainin ng iyong spiritual, mahirap. Sabi ko nga sa iyo, may tendency na kakainin ka. Kakainin ng iyong kaisipan. Kaya sabi ko nga, hanggat maaari, huwag kayong mabulag sa isang bagay na papasukin ko to, gusto ko tong kapangyarihan to, hindi, huwag ganun. Pag pumasok ka sa isang bagay, sa isang pintuan, lagi mong isisentro ang Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat at ano ang iyong mabuting layunin. Yan ang magiging pamantayan mo sa lahat ng pagkakataon. Hindi yung papasok ka sa isang lugar, kukuhanin ko to, akin to. Para maging malakas ako, para katakutan ako, para maging lamang ako sa pangkalahatan, para labanan ko itong mga ganito at maging sikat ako, mali yun. Naliligaw ka ng landas, kaibigan. Kapag yan ang ginawa mo, malabo na. Malabong ang iyong magiging future mo sa mga ganyang bagay. Sabi ko nga sa inyo, katulad ng sinabi ko, ako, ang nanay ko, ang magulang ko, ay pumanaw at biktima ng mga ganyang bagay. At naniniwala ako sa aking sarili. Sabi ko nga, nung nawala ang aking ina, ako halos gumuho ang aking mundo sapagkat ako ay makaina. Ngunit ganun pa man, hindi ko inisip sa sarili kong gumanti ako sa mga ganyang mga bagay at ipinagpasa Diyos ko na lang yung ganyang pagkakataon. Sabi nga nila, ang taong inaapi, yan pa mismo ang pinagpapala ng Panginoon Diyos. Bagamat ako noong mga nakarang araw ay nagkaroon ako ng nagalit ako at humingi rin ako ng paumanin sa pangkalahatan sapagkat may nambastos sa akin. Unang-una sabi ko, hindi naman nila ako kilala at huwag nila akong i-judge. Ngunit awa ng Panginoon Diyos, sa mga sumunod araw, nakatanggap ako ng mensahe, nakatanggap ako ng mga mutya. Ang pagbibigay ng mutya para sa akin ng kalikasan ay tinuturing kong isang mensahe na nakapasa ako sa pagsubok. At nakapasa ako sa kanilang pamantayan kung bakit ibinigay nila sa akin yung mga bagay na yan. Para sa akin din kasi, yung mga elemento na nagbabantay sa mga ganyang, sabi nga nila, bakit daw hindi ako sinubukan, hindi nanubok. Sapagkat hindi na nila sila nanubok dahil ipinagkaloob sa iyo yan. Ibig sabihin, nakapasa ka sa kanilang test. Kung baka sila ay nakamasid sa iyong galaw, darating ang taktang panahon sa inyo, bawat isa sa inyo. Sabi ko nga, hindi lang ito para sa akin. Kayong mga tao na nag-aaral din ng karunungang lihim, na nasa aking patnubay sa ngayon, darating ang panahon na kayo ay susubukin ng pagkakataon at kayo rin ay bibigyan ng matitinding pagsubok. At kung kayo ay makakapasa, may reward yan.
May reward ang kalikasan sa inyo, may reward ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, sa channel na ito, nakamasid ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang mga gabay ng Sator Coronados, ang buong persa ng Sator Coronados ay nakamasid sa channel na ito. At para sa akin lang, ako sa sarili ko, nakapokus lang ako sa mga nag-aaral, nais matuto. Sapagkat ang channel na ito ay upang depensahan ang inyong sarili, pag-aaral upang depensahan ang inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong sarili pamilya, at ang mga taong umaasa at nangangailangan ng tulong ninyo. Gamit ang inyong pagmimisyon sa pang-spiritual na gawain upang makatulong kayo sa bawat kapwa ninyo na walang hinihinging kapatid na bagay. At yun nga, may nagtanong din sa isang estudyante rin na yun nga, sabi niya sa akin, ang tanong niya rin, ano daw yung pinagkaisahan? O para bang walang pinaghihintulo dyan yung pinagkaisahan, hindi tawag nila nga. Para sa akin kasi, para kang halimbawa tinawag mo ang 7 arkangheles na aking ibinahagi ng mga aralin. Sapagkat umaakit na rin tayo ng aralin sa 7 arkangheles. 7 arkanghel at marami pa yan. Pati yung patungkol din sa Atardar ay aakitin din natin yan. At marami pang aralin tayo papasukin. Sa pang-akit ng medium level up to high level tayo, papasok tayo dyan. Ngayon para sa akin, yung word na term na tinatawag nila na pinagkaisahan o parang kinonsolidate mo yan. Naging isa sila. Ang katulad ng Sator Coronados din at ang 7 arkanghel, di ba, binahagi ko sa inyo ang kombinasyon ora. Ang kombinasyon ora ay minamantrahan yan at pag namantrahan mo ay kukonsolidate mo yan. Isusumon mo sila, tatawagin mo lahat at bukod pa doon ay kukonsagrahin mo yan. Ang mga espiritong gabay na yan. Yung mga gabay na nakapaloob sa Sator Coronados ay magiging isa ang kanilang pwersa. At lahat ng mga bisa o gamit para sa kanila ay nakapaloob sa isang bagay na yung kukonsagrahin. Katulad ng mga papel, ng mga tela, kung ano man. Sapagkat para sa akin, naniniwala ako na base sa sarili kong karanasan, ay napatunayan ko at nasaksihan ko ang bisa ng mga ganitong mga bagay. At basta lagi nyo lang isipin na isisentro nyo ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi kayo maliligaw. Wag nyo isipin na ako o kung ano man. Hindi, kahit ilayo nyo ako sa inyong aralin. Doon kayo kumunik sa taas. Hindi ako, wala sa aking pasya. Bagamat ako ay instrumento upang magbahagi ng mga buhay na salita, upang kumonekta rin sa inyo, ako ay instrumento lang din. Huwag niyong iisipin na tungkol kay Maestro Virgo to, kung naman hindi. Huwag, baka maliligaw kayo ng landas doon mismo. Kaya yung mga nagtatanong din na sila ay nagugulumihanan sa kanilang pag-iisip, nagkakaroon ng mga agam-agam. Kapag dumating sa inyo ang punto ng pag-aagam-agam, ay itanong nyo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang bawat gabay at panuntunan upang maliwanagan kayo ang inyong pag-iisip sa mga ganitong mga pagkakataon. At para sa akin lang, kung ang feeling nyo ay hindi buo ang inyong loob sa ganitong mga bagay, ay may posibilidad sa inyo, nasa sa inyong pagpapasya kung kayo mananatili sa ganitong pag-aaral o lilisanin nyo yung ganitong pag-aaral. Sabi ko nga, ang lahat ng tao ay may laya sa channel na ito. Walang mamimersa sa inyo dito. Walang namimilit o kung ano man, ngunit kayo ay tinatawag ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at mga espiritong gabay na Sator Coronados upang magtaglayin o tanggapin ang inyong pagmimisyon sa buhay, upang depensahan din ang inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay at ang mga tao na nangangailangan tulong sa inyo, sarili ninyong pamilya. At sabi ko nga, ang mga taong pumapasok sa lugar na ito ay kailangan buo ang loob mo. At ang panahon ay lumilipas at bawang segundo ay mahalaga para sa akin. Kailan pa tayo maninindigan sa isang bagay na patungo sa katotohanan na may mga ganitong mga totoong bagay na dapat nating linangin ang ating sariling kakayahan. Bagamat may mga tao, sabi ko nga, kung hindi kayo maintindihan ng iba, lumapit kayo sa akin sa channel na ito at ako naiintindihan ko kayo. Sapagkat ako mismo sa sarili ko may mga tao rin na hindi ko rin ma-please ang kanilang mga kalooban. At sabi nga nila, you cannot please everybody. Hindi lahat ng tao ay aayon sa iyong pananaw, sa iyong mga kaisipan o kung ano man. Bawat tao ay may kanya-kanyang opinion. Irespeto nyo rin para sa kanila yun.
Huwag niyong sasaklawan ang kanilang opinion, ang kanilang sariling kaisipan, sapagkat hindi niyo naman saklawa ang kaisipan ng ibang tao. Irespeto niyo yun para sa kanila, at kung sakali man na may masabi sila sa inyo na hindi maganda o kung ano man, tanggapin niyo na lang, hayaan niyo lang, i-leave niyo lang yun, ipasok niyo sa kabilang tenga niyo, ipalabas niyo sa kabila, ganun lang. Sapagkat kung didibdibin niyo yun, ay mas lalo na kayong makakainin ng galit. I-release niyo yung stress na yun sa inyong katawan. At para sa iba, magbasa ng mga hayagang aralin o aklat o kung ano mang mga sulatin, mga pahayag at mga patungkol sa mga libro ng banal ng mga aklat. Magbasa kayo para maliwanagan ang ating pag-iisip. At para sa iba naman na mas matatag din ang kanilang kaisipan, pakatatagan nyo lang ang inyong spiritual na kaisipan sa inyong mga bagay-bagay patungkol sa spiritual din, ay habang tinatahak nyo yan, marami kayong may encounter, guys. Sa akin, hindi lang sa isang bagay lang ito. Maraming manunubok sa inyo, maraming mangungutya sa inyo. Bukod pa sa spiritual na susubukin kayo, may mga tao rin na tatawanan kayo kung ano man. Parang isipin nila na hindi na nagiging ano na ang inyong isip, masyadong malayo na ang inyong kaisipan. Sabi ko nga sa inyo, ang makakaintindi sa inyo ay ang katulad nyo rin. Katulad nyo rin ako. Ako, maiintindihan ko kayo kung ano man yung inyong mga hinaing o bawat inyo sa inyong buhay. Ngunit para sa akin lang, ang lahat ng problema at ang lahat ng pagsubok na ibinibigay sa atin ay idulog natin sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit mahirap ang sitwasyon, tanggapin natin ito. Hindi naman ito ibibigay ng ating Panginoon kung hindi natin kakayanin. At ngunit sabihin mo, manalangin kayo sa ating Panginoon na, Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na pinagkaloob niyo sa akin, sa buhay. Alam ko po, binabayo ko ng problema sa ngayon. Sana po, itulungan niyo po ako sa ganitong sitwasyon. At magsisikap po ako. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, ngunit nasa atin pa rin ang mga gawa. At ang mga gawa ay dapat patungkol sa kabutihan. Hindi sa mga bagay-bagay na puro sa kalokohan. At sana nasagot ko yung tanong nung estudyante na dalawang tanong katungkol sa virtudes at sa hindi man siya in a brief explanation, pero para sa akin kasi yan ang mga katangian din. May mga ganyan although hindi naman sinasabi na perpektong mabait ang mga virtudes na iba, may mga naliligaw din naman na ibang mga virtudes na ginagamit nila ang kanilang mga kakayahan sa mga kanilang pansarili, at bukod pa doon gumagamit ng kasamaan, which is maliligaw din sila. Hindi rin maganda yung ganun. Naliligaw sila ng landas, at bawat ating gawa na ating gagawin o ating magiging aksyon sa pangkalahatan ay yan din na magiging paraan o magiging dahilan ng paghusga sa atin ng Panginoong Diyos sa takdang araw ng paghukom. At ang lahat ng bagay ay may katapusan. Sa lahat ng mga may simula at may katapusan. Kung sakali man ang mga ganung bagay ay tataglayin natin hanggang sa pagdating ng araw, takdang araw sa pangkalahatan, ay mahirap din. Mahirap na taglayin mo yung mga ganyang bagay. Hanggat maaari ay gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Ibahagi mong sarili mo sa pangkalahatan, maging makatotohanan ka lang, at ituloy mo pa rin ang iyong advokasya, ang iyong pagmimisyon. Bawat tao may advokasya. Sabi ko nga ako, may advokasya ako sa pangkalahatan, at nangangarap din ako makatulong sa pangkalahatan na hindi man din sa spiritual, sa physical at mental, emotional, lahat. Sabi ko nga, sana ikaisa ko rin ang lahat sa mga ganung bagay. Hindi lang na paraan na pumasok kayo sa channel na ito upang palakasin ang inyong sarili o kung ano man. Although kasama yun, sa aralin na ito ay matuto pa rin tayo na laging iisipin na magpakumbaba pa rin. Sa kahit anong pinakamataas na kapangyarihan na meron kang kahawak na kakayahan sa iyong sarili, lagi pa rin tayo magpapakumbaba, at bukod pa doon, lagi niyong iisipin na hindi inyo yan. Yan ay pinahiram lamang sa inyo na pwedeng bawiin anytime. Yan naman po ang aking mensahe sa ngayon sa pangkalahatan sa mga estudyante. Sana nasagot ko rin ang mga tanong kahit konti. Nagkaroon kayo na-enlighten kayo sa aking mga sinabi. At tuloy nyo lang inyong pag-aaral, at binabati ko rin ang ibang mga batch na natapos ng kanilang pagdedebosyon. Sana natanggap nyo ang inyong basbas at tuloy-tuloy lang po ang inyong pagdedebosyon at pagdarasal sa pangkalahatan. At gamitin nyo ang mga bagay na inyong matututunan dito upang depensa ng inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay, at ang inyong sariling pamilya, gayon din ang mga taong nangangailangan ng tulong sa inyo sa pangkalahatan sa buong mundo nang walang hinihinging kapalit na bagay. At lagi niyong isisentro ang ating Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Siya lang ang malakas, walang iba kundi siya lang, sapagkat siya lang, sa Kanya lang magmumura ang lahat ng ating kapangyarihan.
Yan naman po sa ngayon. Ako pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Saturn ng Sator Coronados. Nag-iiwan sa inyo ng mensaheng hanggang sa muli po at maraming salamat po.